Hulikam na salisi modus sa Maynila. Natangayan po ng libo-libong pisong halaga ng gadgets at cash ang isang guro habang nagpapa-photocopy sa isang shop. Arestado ang suspect na ipinamigay pa umano ang perang ninakaw. Balita hatid ni Jomar Presto. Sa unang tingin, aakalain mong customer din ang lalaking ito sa isang printing shop sa Tondo, Maynila. Pero ang lalaki, magnanakaw pala. Natangay niya ang gadgets at cash na aabot sa halos 300,000 pesos ang halaga ng babaeng nakapula. Ang biktima, isang high school teacher at nagpapa-photocopy noon ng grades ng kanyang mga estudyante. Actually po, nung ako'y magbabayad na, napansin ko yung bag ko wala na sa aking tabi. Doon na po nagsimula na parang natuyuan na ako ng laway. Hindi ko na ako gagawin ko para may himatay ako na talagang humingi na ako ng tulong kung saan-saan. Sa loob lang ng halos 1 minuto, natangay ng suspect ang 2 mamahaling cellphone, laptop, mga credit card, ID at halos 40,000 pesos na pambayad sana sa tuition ng kanyang anak. Nagsagawa ng follow-up operation ng Manila Police District hanggang sa natunto ng lalaki sa Bocaue, Bulacan, kung saan nagnakaw din umano siya. Yung tsuhin niya mismo sa Caloocan ng pinuntahan namin, sinusukan na siya kasi nga ultimo sila yung ninanakawan din. At talagang kilala rin siya dun sa lugar nila na ganun talaga yung pagnanakaw talaga sa lisi. Na-recover mula sa kanya ang mga ID at iba pang dokumento ng biktimang teacher. Lumabas sa investigasyon na matapos ang pagnanakaw sa biktima sa Maynila, umuwi siya sa Caloocan at namigay umano ng pera sa mga residente. Ibinigay niya rin daw sa kanyang kapitbahay ang isa sa 2 cellphone ng biktima. Namigay ng pera dun sa mga taga doon dahil nagtataka ka rin sila ba't ang daming pera. Allegedly, yung base sa impormasyon na yung pinuntahan niya doon na bahay, ang sinasabi ay pwestuhan daw ng illegal na droga. Nabawi naman nila sa kapitbahay ang cellphone, gayon din ang isa pang cellphone na naibenta sa isang mall sa Caloocan. Hindi na nabawi ang pera, gayon din ang laptop ng biktima na ginagamit pa naman daw niya sa klase. Nahihirapan po ako ngayon. Almost 2 days na nga po akong hindi masyado makapagturo kasi nga po nandun yung mga files ko. Ayon sa biktima, tuloy ang pagsasampa niya ng reklamong robbery laban sa suspect. Sinusubukan pa namin mahinga ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya ng Bocaue Police Station. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pila-pila ang mga motoristang nagpapagas sa mga gasolinahan bago ipatupad ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Tulad sa gas station sa Coronadal South, Cotabato, umabot pa ang pila sa kalsada kaya nagdulot din ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko roon. Dahil din sa dami ng motorista, naubos pa ang supply ng ilang uri ng produktong petrolyo roon. Nakatakda namang mag-resupply doon ngayong araw. Para sa mga magpapakarga pa lang, 2 pesos and 70 centavos po ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos naman para sa gasolina, habang 2 pesos and 50 centavos ang taas presyo sa kerosene. Lahat po yan ay pinakamataas na dagdag ngayong Enero. Mga kapuso, laging mapanuri sa binibiling mga karne. Sa Caloocan po kasi 2 toneladang smuggled umanong karne ng manok ang nasabat. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kumpiskado ang refrigerated truck na ito matapos malambat sa operasyon ng pinagsamang puwersa ng National Meat Inspection Service at National Bureau of Investigation. Nakita sa operasyon ng mga karne ng manok na walang mga kaukulang dokumento. Nabuksan na itong refrigerated na sasakyan, ito ang tumambad. Tinatayang 2 tonelada ng unregistered at hinihinalang smuggle na food items. Sa visual inspection ng mga operatiba, mga chicken breast ang nakalagay sa freezer. Nasa kustodiya na ng NMIS at NBI ang driver ng truck. Hindi na siya iniharap sa media. Hindi pa rin muna sila nagbigay ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan niya. Ayon sa otoridad, kasalukuyan pa sila nagkakasa ng follow-up operation sa mahigit 40 tonelada pa ng smuggled na karne na nais ipakalat sa publiko. Malaking peligro raw ito sa kalusugan ng taong bayan kung aabot sa merkado ayon sa NMIS. Siyempre ito undocumented to. Undocumented. Karaniwan kasi ng mga ito, hindi natin malaman kung ayos ang pinanggalingan nito. Pagka kasi documented yan, yung mga may papel, nanggaling yan sa mga compliant na mga accredited na meat establishment. Na-inspect yan, maayos, palinis, safe.
Pagka undocumented, karaniwan mga hot meat. Yan. So hindi natin alam kung anong proseso, paano ini-handle. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong araw, ilang rice retailers ang nagbebenta pa rin ng imported na bigas na higit sa tinakdang maximum suggested retail price na sinimulang ipatupad kahapon. Paliwanag ng mga retailers, ito raw yung mga nauna pang stock na nabili nila sa mas mataas na presyo pero paubos na raw kaya ibababa na rin nila ang presyo. Bukod dito sa trabaho market, may na-monitorin daw ang Department of Agriculture na lagpas sa MSRP sa Pasay Public Market at sa Guadalupe Market. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, bibigyan nila ng pagkakataon ng mga retailers na i-renegotiate ang kanilang mga kontrata para maigbaba na ang presyo. Samantala, nananatili pa rin mataas ang presyo ng baboy na umaabot sa 450 pesos per kilo ang liempo. Ayon sa DA, patuloy naman ang kanilang repopulation efforts ng pamahalaan para bumaba ang presyo ng baboy. Connie, ngayong linggo ay muli raw iikot ang Department of Agriculture para ma-monitor ang compliance MSRP ng mga retailers. Connie? Yes, Bernadette, itong mga sabi nga nila talagang nananamantala, sinasabi na dahil may tinakda na ngang suggested retail price, di ba, na 58 pesos sa kada kilo ng bigas, ano ang kakaharaping parusa naman daw kung sakasakali? Dahil syempre ayaw nating matularan pa sila. Connie, sa ngayon ay medyo lenient pa yung Department of Agriculture at hindi muna sila padadalhan ng notice of violation dahil nauunawaan naman daw nila na maaari nga naman may ibang mga retailers na nagpapaubos pa ng mga stocks na nabili nila sa mas mataas na presyo. Pero the moment daw na maglabas na sila ng guidelines at meron nang nakalagay doon kung kailan dapat sila makapag-comply, ay magiging mahigpit na raw ang Department of Agriculture sa pagpapatupad ng MSRP. Connie? Bernadette, kailan daw yun ipapatupad? Sa ngayon, Connie, wala pang nabigay na tiyak na petsa ang Department of Agriculture kung kailan yan. Pero tinitingnan nila, maybe in 2 weeks time daw, so sa buwan ng Pebrero, ay titingnan nila kung makakapaglabas na sila ng guidelines para maging gabay din sa mga retailers. At Connie? ito, paalala lang natin na Bernadette, yung 58 pesos yan ang SRP para sa mga imported lamang na bigas. Pero may mabibili tayong mga mas mababa dyan na lokal na tama ka bigas. Dyan. Yes, Bernadette. Oo, tama ka dyan, Connie. Itong 58 pesos ay para doon sa mga imported na bigas lamang. Pero may iba't ibang mga options din naman yung mga mabibili. Bukod doon sa mga available na mga local na well-milled at regular rice, ay meron din silang mabibili pa na iba pa mga bigas dito sa mga pamilihan. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Formal nang nagbalik sa White House si US President Donald Trump na magsisilbi ng kanyang ikalawang termino. Sa kanyang panunumpa, nangako siyang sisimulan ng mass deportation ng mga illegal immigrant pati ang pagbuo ng polisiya na kikilala lamang doon sa dalawang kasarian. Balitang hatid ni Bam Alegre. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Nanumpa na bilang ika-47 presidente ng United States of America si Donald Trump. Pinalitan niya si Joe Biden na kasunod niya naging presidente matapos ang kanyang unang termino mula 2017 hanggang 2021. Sa pagbabalik ni Trump sa White House, kabilang sa mga polisiyang ipinangako niyang ipatutupad ang pagpapatalsik sa tinatawag niyang criminal aliens. Sisimulan ni Trump ang mass deportation ng mga illegal immigrant na umaabot sa 14 na milyon sa Amerika batay sa pag-aaral ng ilang eksperto. Magpapadala rin daw siya ng mga sundalo sa US-Mexico border para mapigilan ang illegal na pagpasok sa kanilang bansa na kanyang idineklara bilang isang national emergency. Kaugnay nito, nais din ni Trump na hindi nakilalanin ng US citizenship ng mga isinilang sa Amerika sa mga magulang na nakapasok doon ng illegal. Bumuo rin ng polisiya si Trump na kikilala lamang sa dalawang kasarian. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Sa ilalim nito, ipatitigil na ang paggamit ng pondo ng pamahalaan sa mga programang nagsusulong sa diversity, equity at inclusion. Kabilang sa iba pa niyang ipinangako ang pagdedeklara ng National Energy Emergency na layong maparami ang kanilang produksyon ng langis.
pagpapalit ng pangalan ng Gulf of Mexico sa Gulf of America, pati na rin ang pagpapadala ng mga American astronauts sa planetang Mars at itayo ang watawat ng kanilang bansa roon. Sa kasaysayan ng Amerika, si Trump ang kauna-unahang presidente na nakatulang guilty sa isang felony case. Kaugnay yan sa pamameke niya ng mga dokumento para pagtakpan ang pagbabayad niya ng hush money sa isang dating adult film actress para itago umano ang kanilang naging relasyon. May iba pa siyang mga nakabinbing kaso tulad ng pamameke umano ng kanyang kumpanya ng business documents at bank statements. Pati ang pagtatangka umanong baligtarin ang pagkapanalo ni Biden noong 2020 presidential elections. Para kay Trump, hindi naging madali ang kanyang pagbabalik sa pwesto, lalo't marami aniya ang sinubukang pumigil sa kanya. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. I was saved by God to make America great again. Sa kanyang pagbalik sa pagkapresidente, pangako ni Trump, magiging malaya, bukas at malakas muli ang Amerika. From this moment on, America's decline is over. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagdag sa mga unang hakbang ni Trump bilang US President ang pagpardon sa mahigit 1,500 sangkot sa pag-atake sa US Capitol noong 2021. Pinirmahan din niya ang mga utos para kumalas sa World Health Organization pati na sa Paris Climate Agreement. Detalye niyan ihatid namin maya-maya lang.